Kung holder ka na XRP o balak mong mag-invest sa kanya, may magandang balita para sa'yo. Ayon po sa isang kilalang crypto investor at analyst na si Ginoong Paul Barron, may malaki raw na paparating para kay XRP. At hindi lang ito chismis, kinumpirma ito ng mga recent events na nagdulot ng matinding hype sa buong XRP community. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit punong-puno ng pag-asa ang mga investors kay XRP. Mula po sa posibilidad ng sariling XRP spot ETF hanggang sa pagsasara ng kaso laban kay Ripple hanggang sa mga malalaking kumpanya na nagsisimula ng bumili ng XRP para gawing bahagi ng kanilang corporate treasury. At oo, kasama rin dito ang bulong-bulungan tungkol sa posibleng BlackRock XRP ETF. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong Paul Barron tungkol sa paparating na balita kay XRP? Si Ginoong Paul Barron, isang kilalang crypto analyst at saka author, ay nagpost po ng isang teaser na nagsasabing may paparating na malaking development para kay XRP. Hindi man niya detalyado, hindi po niya idinitalyado ang impormasyon, nagdulot ito ng excitement sa buong XRP army. Dahil dito, marami ang nagtatanong, ano kaya ang ibig sabihin nito? ETF ba ito? Bagong partnership ba? O kaya naman ay expansion ng XRP sa mas malaking financial markets? Ang timing po ng post na ito ay napaka-interesting dahil sakto itong kasabay ng ibang balita na patuloy na nagpapalakas kay XRP. Ngayon ay pwede bang magkaroon ng XRP spot ETF sa US? Isa sa pinakamainit na balita ngayon ay ang posibilidad na maaprubahan na rin ang sariling XRP spot ETF sa Amerika. Noong nakaraan, inaprubahan po ng US SEC ang conversion ng Grayscale Digital Large Cap Fund kung saan kasama si XRP papunta sa isang spot ETF. Ibig pong sabihin nito, hindi na lang si XRP ang magiging bahagi ng futures market, kundi maaring mapunta na siya sa actual market access ng mga institutional investors. At dahil dito ay mas malaki na ang chance na maaprubahan ang mga stand-alone XRP ETF na kasalukuyan ay under review. Under review na po ng SEC. Mayroong mahigit 10 ETF applications ngayon na nasa mesa ng SEC. Kabilang na po ang kay Grayscale at Franklin Templeton. Ang tanong na lang ngayon ay hindi na kung, kundi kailan. Bakit po mahalaga ang pagtatapos ng kaso ng SEC laban kay Ripple? Yan mga crypto, alam po natin lahat na ilang taon na ring tinamaan ng kaso sa XRP mula sa SEC. Ngunit nitong nakarang buwan, inannounce po ng Ripple na hindi na nila itutuloy ang kanilang appeal sa desisyon ng korte. Ibig sabihin nito ay handa na si Ripple na isarado na po ang pahina ng kaso at mag-focus sa mas importanteng mga projects. Ito ay malaking hakbang dahil habang ang legal na gulo, maraming potential partnerships at projects ang na-delay. Pero ngayon mukhang handa ng magpakawala si Ripple ng mga bagong hakbang para sa global expansion at saka international partnerships. Ngayon ay magkakaroon ba ng XRP ETF mula kay BlackRock? Ngayon ito po ang pinaka-exciting sa lahat. Maraming analyst ang naniniwala na hindi magpapahuli si BlackRock, ang pinakamalaking asset manager sa buong mundo pagdating po kay XRP. Sinasabi ng ilang eksperto na inevitable or hindi na rin daw mapipigilan ang BlackRock XRP ETF. Lalo na't may malaking interest na ang Wall Street
kay XRP. Ang dahilan kung bakit wala pa ito ay maaring naghihintay lamang po sila ng regulatory clarity at mukhang papunta na tayo roon. Kapag pumasok po si BlackRock, ito ay magiging napakalaking game changer hindi lamang para kay XRP kundi para sa buong crypto market. Yan, big companies are buying XRP. Bakit nga ba bumibili ng XRP ang mga malalaking kumpanya? Hindi lang investors ang interesado po kay XRP. Pati mga malalaking kumpanya sa iba't ibang industriya ay nagsisimula ng bumili at mag-allocate ng milyong dolyar kay XRP. Sa ngayon ay may siyam na kumpanyang nag-announce na isasama po nila sa XRP sa kanilang corporate reserves. Kasama rito ang mga kumpanyang mula po sa technology, energy, healthcare at kahit cannabis industry. Kaya ayan, meron po tayo ritong ilang mga pinaka malalaking allocation. Si Trident Digital Tech Holdings ay naglaan po ng $500 million. Si Webos ay nag-commit ng $300 million. Si Vivo Power naman ay $100 million at si Wellgistics Health ay $50 million. Lahat po sila ay may layunin na gamitin sa XRP hindi lang bilang investment kundi bilang financial utility para sa kanilang operations. Ayan. Another leverage XRP ETF launching in 2 weeks. Ano naman ang paparating na leverage XRP ETF ngayong July? Dagdag pa rito ay may isa pang malaking balita ngayong papalapit na July 16. Yan, ilalunch po ng Total Capital Management ang kanilang leverage crypto ETF kung saan kasama po si XRP. Kapag sinabing leverage ETF, ibig sabihin ay mayroong financial product na pwede pong tumaas ng mas malaki ang returns o mas malaki rin ang risk kumpara sa ordinaryong ETF. Kasama rin dito sina Solana at BNB. Pero malaking bagay ito para kay XRP dahil mas maraming investors ang magkakaroon po ng access sa kanya sa bagong format. At kung wala pong objection mula kay SEC, tuloy na tuloy ito sa itinakdang petsa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Bilang Pinoy na nag-invest po sa crypto, ito ay napakalaking oportunidad para sa atin. Una, kapag na-approve po ang XRP ETF sa US, siguradong lalaki ang demand kay XRP at tataas ang kanyang presyo. At kung may hawak ka na, posibleng kumita ka ng malaki. Pangalawa, kung pumasok na si BlackRock at iba pang malalaking kumpanya, magkakaroon po si XRP ng mas matibay na reputasyon sa buong mundo. Ito ay magbibigay ng confidence sa mas maraming Pinoy investors para sumali. At pangatlo, kapag natapos na po ang kaso ni Ripple, wala nang balakid sa paglago ni XRP. Mas madali na para sa kanya na makipag-partner globally at maaring magbukas ito ng pinto para sa mas maraming real-world utility na makikinabang ang ating ekonomiya at digital ecosystem dito sa Pilipinas. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin napakaganda ng kinabukasan ni XRP ngayon. Sa wakas, unti-unti nang nawawala ang mga balakid at lumalabas na ang tunay na kanyang potensyal bilang isa sa pinaka maasahang crypto sa market. Hindi man siya mabilis gumalaw gaya ni Dogecoin or Solana, pero ang galaw po niya ay malalim at malawak, bagay na gustong-gusto ng malalaking investors. Kung holder ka na, mukhang oras na para maghanda sa susunod na yugto. At kung wala ka pang XRP, maaaring ito na ang tamang panahon para pag-aralan at pag-isipan kung dapat mo na siyang isama sa iyong portfolio. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.